natin sa umagang ito po ay ang ating Watchtower article sa linggong ito ay ang may pamagat na follow his steps closely. Yan po ay kinuha sa unang Pedro Kabanata 2:21. Sabi po doon, Christ suffered for you, leaving a model for you to follow his steps closely. Kaya makikita po natin yung dalawang picture na hinati na ang isa ay nakasandalyas, tapos ang isa ay nakasapatos, at sumunod siya sa una sa likuran ay sumunod sa isa na nasa unahan. Tapos ang caption ay nagsasabing Jesus has left behind footsteps for us to follow closely. And see paragraph 1 and 2. Sa tanong po sa una at pangalawang paragraph, sabi ito, how is it possible for us to follow Jesus' steps? Illustrate. So, mayroon pong illustration dito. Sa una at pangalawang paragraph, sabi ito na, imagine that you are part of a group hiking through a dangerous snow-covered wilderness. And the experienced guide is leading you. As he walks, he leaves behind tracks or footprints in the soft snow. At some point, you cannot see the guide, but you do not panic. Rather, you and your fellow hikers follow the guide's footprints as closely as you can. So, napakagandang illustration po, na napakadali nating mauunawaan. Dito naman sa pangatlong para po, under sa subheading na, what does it mean to follow Jesus' footsteps? Sa pangatlong para po, question, what does it mean to follow someone's footsteps? So kung titingnan po natin ang Genesis chapter 6 verse 9, sabi po dito, this is the history of Noah. Noah was a righteous man. He proved himself faultless among his contemporaries. Noah walked with the true God. So, ang salita pong si Noah ay lumalakad kasama ang tunay na Diyos na ma-imagine po natin yung kung nag-drive po tayo, tapos meron tayong kakonboy, tapos sumunod tayo sa nasa unahan natin. Siguro palagyan natin si Jesus nasa unahan, tapos sumusunod tayo sa kanya. Tapos kung saan siya pupunta, sumusunod tayo. Kung napalayo-layan tayo sa kanya, hindi tayo nag-alala dahil isa lang ang kalsada na dinadaanan natin. Pero sisikat natin na sumunod tayo sa kanya. Kaya ganoon ang ginawa ni Noah, na siya ay laging sumusunod sa Diyos na Jehovah. At ganoon din sa atin, ang pagsunod sa mga footsteps ng Panginoon Hesus ay kapareho na rin sa convoy ng sasakyan na lagi tayong sumusunod na sa unahan natin. So, nagagiya sa atin. Kaya kung lagi tayong sumusunod sa kanila, ay makakarating tayo sa ating pupuntahan. Tapos sa Proverbs chapter 4 verse 26, sabi nito, smooth out the course of your feet and all your ways will be sure. So, halos ganun din ang ideya, mga kaibigan, na mayroong mga paa, tapos ang landasin ng mga paa ay sinusundan natin kung sino yung mayroong mabuting halimbawa. So, sa pagkataong ito ay sa paglilingkod sa Diyos na yung Panginoon Hesus ang pinakamainam na halimbawa na susundin natin. Sa pangarap po 4, sabi ito, what does it mean to follow Jesus' footsteps? So, basa po natin dito sa
1 Pedro 2:18 hanggang 25, sabi ito, let servants be in subjection to their masters with all due fear, not only to the good and reasonable, but also to those hard to please. For it is agreeable when someone endures hardship and suffers unjustly because of conscience toward God. For what merit is there if you are beaten for sinning and you endure it? But if you endure suffering because of doing good, this is an agreeable thing to God. In fact, to this course you were called, because even Christ suffered for you, leaving you a model for you to follow His steps closely. Tapos sa 22, He committed no sin, nor was deception found in His mouth. When He was being insulted, He did not insult in return. When He was suffering, He did not threaten, but He entrusted Himself to the one who judges righteously. He Himself bore out our sins in His own body on the stake, so that we might die to sins and live to righteousness. And by His wounds you were healed, for you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. So, sa tanong, sa 4 ulit, what does it mean to follow Jesus' footsteps? Sabi ng parapo, put simply, it means to imitate His example. So, ang pagsunod pala sa mga halimbawa ng Panginoon Hesus, isa yun sa pagpapakita na sinundan natin ang kanyang mga landasin, ang kanyang mga hakbang. So, ano ba mga example ng Panginoon Hesus na susundin natin? So, una, malalasiguro natin yung lapit niya sa Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa, yung pagtuturo niya halimbawa sa kanyang mga apostol sa gawaing pangangaral, nanguna siya sa gawaing pangangaral. Kaya wala rin pinagkaiba sa atin na kung inaangkin natin na tayo ay tagasunod ng Panginoong Hesus, kailangan din po tayo na makibahagi sa ministeryo. At laging ipakita na tayo ay makadiyos o magitan ng paglapit sa Diyos na Jehovah sa panalangin. Sa 5, can imperfect humans really follow Jesus' perfect example? So, maaaring ang sasagot natin ay oo. Pero mayroong binanggit ang tanong na explain. So, paano kaya natin i-explain? No? Dito sa unang Juan 2:6, sabi dito, the one who says he remains in union with Him or with Jesus and himself under obligation to go on walking just as that one walk or that Jesus walk. So, under mandatory tayo na kung tayo ay mag-aangkin, tayo ay Kristiyano, kailangan lalakad tayo kung paano si Jesus ay lumalakad sa kanyang paglilingkuran si Jesus. Kasi sabi ito, can perfect humans really follow Jesus' perfect example? And explain. Sabi ng parapo, as imperfect humans, can we really follow Jesus' example? So, parang, may question. Pero sabi ito, ang sagot, tulad ng sinabi natin kanina, ang sagot ay oo, we can. Tapos mayroong halimbawa dito, recall that si Pedro urges us to follow Jesus' steps closely, not perfectly. If we follow his footsteps carefully, doing the best we can as imperfect humans, we will be heeding the Apostle John's words, go on walking just as that one, or Jesus walked. So, ang ibig sabihin na sa closely, pang malapitan, hindi pang malayuan, halimbawa sa convoy, kailangan lagi tayo nakasunod sa kanya. Ngayon, kung mayroong ibang sasakyan na pumapasok sa pagitan natin sa Panginoong Hesus, huwag pa rin tayong magpapalayo. Darating din panahon na aalis din yung sasakyan na yun, kaya lagi tayong nakasunod sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin na pagdating sa mga pagpupulong, lagi tayo na nandoon sa regular na paglabas sa larangan. Ginagawa natin lagi iyon
At anumang mga activities, parang sa convention, sa mga assembleya, nandun tayo. At lagi tayong active. Kumbaga lagi tayong present sa anumang mga spiritual mga gawain. So yun ang ibig sabihin sa pamalapitan na pagsunod sa Panginoon Jesus. Sa sunod sa bidding, we follow Jesus' footsteps. So, bakit Bakit sumunod? So, ano kaya mga dahilan na dapat natin isalang-alang? At oo nga naman, bakit sumunod? Kasi mayroong iba na, bakit kami susunod sa Kanya? Pero dito, ipaliwanag sa atin kung bakit susunod tayo sa mga footsteps ng Panginoon Jesus. So sabi dito sa 6 to 7 na paragraph, na tanong ulit, why can we say that following Jesus' footsteps will draw us closer to Jehovah? So bakit daw na natin masasabi na magsunod sa mga footsteps o mga hakbang ng Panginoon Jesus ay magpapalapit sa atin sa Diyos na Jehovah? So magandang tanong to, parang halimbawa, bakit ang pagsunod sa isang mabuting halimbawa ay magpapalapit sa atin sa, halimbawa, presidente sa Pilipinas o kaya presidente sa Canada, no? So bakit ang pagsunod natin sa mga yapak ng Panginoon ay magpapalapit sa atin sa makapangyarihan sa universo na ang Diyos na Jehovah? Sabi dito sa Santiago 4, talatang 8, sabi nyo, draw close to God and He will draw close to you. So, lalapit tayo sa Diyos. Tayo ang unang hakbang, Hindi ang Diyos ang unang mag-take ng steps para lalapit sa atin, para tayo makakalapit sa Kanya. Kundi tayo mismo ang unang humakbang na lalapit sa Kanya. Parang kapareho din yan sa halimbawa, nais natin ng tulong sa ating mga kaibigan. Tayo ang hindi lalamin na mayroon tayong pangangailangan. Kaya kailangan tayo ang tatawag sa kanila, mag-text sa kanila. Tayo ang mag-take ng unang o initial na steps para malaman nila na mayroon tayong pangangailangan. So, ganun din sa Jehovah. Kung gusto nating malapit sa atin, tayo nangangailangan ng ganong relasyon. So, tayo mismo ang unang lalapit sa Diyos. Tapos siya ay lalapit sa atin. Parang magnet, na tayo ay magnet, tapos si Jehovah ay malaking magnet. Pag lalapit tayo sa Kanya, so ang magnet ay lalapit din sa atin. So ganoon ang magiging relasyon natin kapag susunod tayo sa mga hakbangin o mga yapak ng Panginoon Jesus. Sabi sa parapo, following Jesus' footsteps will draw closer to Jehovah. Why can we see that? First, Jesus set an outstanding example of how to live in a way that pleases God. So, ibig sabihin yung paraan ng Panginoon Jesus pagsunod sa Diyos, sa paglilingkuran sa Diyos na Jehovah, yun ang nakita ng Diyos na Jehovah na pinaka-epektibong paraan para mapalapit sa Kanya. Kaya kung gagawin natin yun, kumbaga parang formula, halimbawa, sa isang mathematical problem. So, kung yun ang susundin natin na formula, makam up talaga natin ang tamang sagot. So, ang tamang sagot din kung katanggap-tanggap ba ang ating paglilingkuran sa Diyos na Jehovah, ang pinaka-formula ay pagsunod sa mga yapak ng Panginoong Jesus. Tapos sa 7th paragraph, second, Jesus imitated His Father perfectly. That is why Jesus could say, whoever has seen me has seen the Father also. So, hindi naman ibig sabihin na literally, kung makita natin ang Kristo ay makita din natin ang Diyos na Jehovah. Yan ay symbolical in the sense na kung ano nakikita natin halimbawa ng Panginoon Jesus, mga pagkilos niya, mga pag-uugali niya, yun na rin ang Diyos na Jehovah. Tapos sabi niya na whoever has seen me has seen the Father also, na para bang si Jesus dito ay parang yung demonstrator. Kung napansin po ninyo, pag mamili tayo ng mga appliances, mayroong kasamang disk. Tapos yung disk, pag saksak natin halimbawa sa player, so i-demonstrate sa atin kung paano i-operate halimbawa yung isang equipment o kaya isang
gadget halimbawa, di ba? So kapag panoorin natin yung demonstrator doon sa desk, sa video, ay check na ma-operate natin ang equipment o kaya ang isang gadget na sa tamang paraan at may enjoy natin yun dahil nga sa sumunod tayo sa demonstrator. So si Jesus dito ay demonstrator siya na kung siya ay sundin natin, kung anong dinemonstrate niya kung paano paglingkuran ng Diyos ni Jehovah sa katanggap-tanggap na kaparaanan, tayo ay hindi mabibigo. Okay, dito tayo sa parapo 8. Explain why following Jesus' footsteps will help us conquer the world. Uy, maganda to, no? Kasi yung salitang conquer o madaig natin ang mundo, parang yung magkakalaban ba? Yung mayroong dalawang puwersa na magkalaban, so kung sino ang manalo, sino ang matalo, yun ang kalagayan dito. Sabi ito sa 4, sa 8 pala, following Jesus' footsteps helps us not to be distracted by this wicked world. On the final night of his earthly life, Jesus was able to say, I have conquered the world. So nung bago siya mamatay, yung huling gabi ng kanyang buhay, sinabi ni Jesus doon sa Juan 16:33 na dinaig ko na ang sanlibutan. So ibig sabihin na ang sanlibutan ay mayroong puwersa na pwedeng sirain ang Panginoong Jesus. Pwede siyang talunin. Ang ibig sabihin na mawawala ang kanyang kaugnayan sa Diyos ni Jehovah o kaya matatalo siya sa paraan na hindi na niya tayo matubos. Pero sa sinabi ni Jesus na dinaig niya ang sanlibutan, ibig sabihin natalo niya ang impluensya ng sanlibutan. So dahil sa hayang pagtubos ng Panginoong Jesus, totoong natalo nga na ang future ng sanlibutan ay talagang pabulusok na sa kanyang pagkatalo o sa kanyang pagkapuksa. At sa malapit na hinarap, siya ay mawawala na magpakailanman. Kaya sabi ni Jesus na tingnan natin kung ano pang sabi niya dito sa 16:33. Sabi niya, I have said these things to you so that by means of me, you may have peace. In the world, you will have tribulation, but take courage. I have conquered the world. Alright, so binanggit ni Jesus dyan yung kapayapaan, no? By means of me, you may have peace. So, sa pamamagitan ng pagdaig ng Panginoon sa sanlibutan, tayo ay nagtataglay ng kapayapaan. In the sense na sigurado ang ating pag-asa. Kung ano mang mangyari sa buhay natin, dahil sa katandaan, sa COVID, sa sakit, o anumang mga sakuna, o anumang mga trahedyang darating sa buhay natin, at mawala naman tayo ng buhay, nasa kapayapaan pa rin tayo dahil merong pagkabuhay muli. At kung buhay pa tayo at darating ang Armageddon, nasa kapayapaan pa rin tayo dahil meron tayong pag-asa na ililigtas tayo at makatawid tayong buhay. Latas sa malaking kapighatian. So yan ang ibig sabihin ng Panginoon Jesus, yung impluensya ng sanlibutan ay nadaig. Kaya ngayon, under tayo sa impluensya ng Panginoon Jesus, kanyang pantubos, nasa kapayapaan tayo dahil meron tayong pag-asa. So, yun ang dahilan kung bakit sinabi niyang na ang pagsunod sa mga yapak ng Panginoon Jesus ay makakatulong sa atin para madaig ang sanlibutan. Okay? Dito tayo sa 9. What must we do to stay on the road to everlasting life? So sabi dito sa parapo na following Jesus' footsteps leads to everlasting life. So paano kaya, no? Sabi dito sa parapo na when a rich man or rich young man asked what he needed to do to gain everlasting life, Jesus replied, come, be my follower. Yun. So yun ang sagot niya, no? Sabi ng rich young man, ano bang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon Jesus na, sumunod ka sa akin. O sumunod ka sa akin mga yapak. Tapos, tingnan natin itong Matthew 19:16-21, no? Tapos,
yun nga, ang sabi ni Jesus na sundin mo aking yapak. Tapos, ah, ang resulta, the young man said to him, o tinanong mo na siya ni Jesus pala na, he said to him, why do you ask me? Hindi yan. Sabi ito, Jesus said to him, basahin mo natin lahat. Now look, someone came to him and said, Teacher, what good must I do to gain everlasting life? He said to him, why do you ask me about what is good? One there is who is good. So yun si Jehovah, no? If do you want to enter into life, observe the commandments continually. So the young man said to Jesus, which ones? Jesus said, you must not murder, you must not commit adultery, you must not steal, you must not bear false witness, honor your father and your mother, and you must love your neighbor as yourself. The young man said to him, I have kept all this. What am I still lacking? Jesus said to him, if you want to be perfect, go sell your belongings and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, be my follower. So, mahabang istorya, no? Pero, pero kung i-breakdown natin, kaya sabi ni Jesus na, sinunod ba mga kautusan? Ako, nung bata pa po ako, sinusunod ko na po yan. So, ano ba ang kulang sa akin? So, yung ano ba yung, katulad po ba sa mga tao na nagmamagaling, talagang kala nila talagang malinis sila. Nako, ginawa ko na po yan. Ano pa bang kailangan? What am I still lacking? Parang gano'n. Sabi ni Jesus, okay, so kung gusto mo talagang magiging perfect o magkaroon ng buhay na walang hanggan, kasi ang pagiging perfect po doon na sa bagong sanlibutan. At doon na rin ang buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi ni Jesus na if you want to be perfect, so sabi ni Jesus na okay, kung gusto mo talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan, magiging sakdal doon sa paraiso sa lupa, go sell your belongings and give to the poor, and you will have treasure in heaven, or magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tapos yun nga, kung titignan natin sa yun nga, kung tuloy pa natin sa pagbasa sa sunod ng mga parapo, nalungkot ang kabataan at hindi niya ginawa ang sinabi ng Panginoon Hesus. Kaya ang natutunan natin dito mga kaibigan, mga kapatid, na itong mama na ito itong kabataang mayamang ito ay para siyang pumunta sa isang dealership na gusto niyang bilhin ang pinakamamahaling sasakyan. Ano ba nasa isip po ninyo na pinakamahal na sasakyan? Yan. Siguro maisip niyo yung mga $250,000, o kaya merong $2 million na $2 million na mga sasakyan na napakamahal, no? So, talagang super rich lang ang mga makakabili noon. O kaya, sabihin natin, sa Pilipinas, ano ba ang maganda at mamahaling sasakyan doon? So, maisip siguro natin yung mga 5 million pesos na mga SUV. Tapos, ito yung tanong ng kabataan. Sabi niya, paano ba ako makabili ng itong napakaganda at mamahaling sasakyan? Sabi ng Panginoon, siyempre, bayaran mo lahat, di ba? Pero ang gusto niya na babayaran na niya ng ng 2,000 piso o kaya 20,000. Sino kaya yung dealership na papayag? Di ba? Kahit na luluha ka pa ng dugo diyan, magmamakaawa ka sa manager na sige na, 1,000 na lang to. O kaya 20,000 pesos na lang, itong 5 million pesos.
20,000 na lang, walang papayag sa'yo doon. So, ganun din ang Diyos ni Jehovah, ang Panginoon Jesus, hindi nila tatanggapin ang token service, yung pakunti-kunti o kunwari lang na paglilingkuran, ano? Kunwari lang na ano, yung ang value lang sa paglilingkuran, value lang ng pakikipagrelasyon natin sa Diyos ni Jehovah ay parang sense lang. So gusto ni Jehovah na kung everlasting life, mamahaling sa akin, mamahaling paglilingkuran din ang ating ibigay sa kanila. Kung kaya ang pagpainer, dapat gawin. Dahil yun ang makaya mo Yun ang presyo sa buhay na walang hanggan. Kung hindi mo man kaya dahil sa family responsibilities, katandaan at sakit, ano pa rin, kung anong value ng everlasting life, yun pa rin ang maibigay mo. Na kahit maliit lang maibigay mo dahil sa legitimate na kalagayan, tatanggapin pa rin yan ng Diyos na Jehovah at matanggap mo pa rin ang buhay na walang hanggan. So yun ang ibig sabihin ng Panginoon Jesus, na bago ka magkaroon o makabaton o bago mo tanggapin ang buhay na walang hanggan ay ibigay mo kung ano ang nararapat na value, kapalit o katumbas na value sa everlasting life. Depende sa kalagayan. Kung hindi kaya dahil sa yun nga mga reasonable kadahilanan, so tatanggapin ng Diyos na Jehovah yan. Sa Juan 3:16, sabi niya, for God loved the world so much that He gave His only begotten Son, so that everyone exercising faith in Him, or faith in Jesus Christ, His ransom, might not be destroyed, but have everlasting life. So doon sa tanong ulit, what must we do to stay on the road to everlasting life? Yung katulad kanina, nag-long driving, sumusunod tayo kay Panginoon Jesus. So para manatili tayo doon sa daan na yun, hindi tayo mapalayo sa Kanya, hindi natin mawala ang sinusundan natin. So sabi diyan na exercising faith in Jesus. So katulad ng patuloy ng pag-aaral, paggawasan ng Biblia, yun ay pagkapakita na nais natin manatili malapit sa sinusundan natin. Sa sunod na subtitle, how can we follow Jesus' footsteps closely? So, isa dyan, no? What is involved in coming to know Jesus better? John 17:3, sabi niyan, this means everlasting life, they're coming to know you, the only true God and the one whom you sent, Jesus Christ. So, yung sinabing coming to know you, ibig sabihin na patuloy yan, yung pag-aaral, pagkuha ng impormasyon tungkol sa Panginoong Jesus. So, ang Panginoong Jesus ay pangalawahin sa ating Ama sa Langit, ang Diyos ni Jehovah, kaya tapos nag-exist Jesus ng eons of time din. Kaya kahit mabuhay man tayo billion years, hindi pa rin natin kilala ng lubusan ng Panginoong Jesus. Kaya tuloy-tuloy na pag-aaral tungkol sa mga halimbawa ng Panginoon Jesus ay isa sa pinakamabuting paraan upang matutunan natin o makilala natin ang Panginoon Jesus. Sa para po 11, what do the four Gospels contain? So it was parable to help us come to know His Son. Jehovah lovingly included the four Gospels in His Word. So, ganda, no? So kung wala tong four Gospels, hindi na talaga natin kilala o wala tayong malalaman tungkol sa demonstrator. Yung pinaka-video natin kung paano paglingkuran ng Diyos ni Jehovah. Sabi ito sa Hebrew, Kabanata 12:3, indeed consider closely the one who has endured such hostile speech from sinners against their own interest, so that you may not get tired and give up. So yan ang Panginoon Jesus, nasulat sila sa 4 na aklat from Matthew, Lucas, John, at saka Marcos pala. So,
Matthew, Marcos, Lucas, at saka Juan. So, hindi tayo, kumbaga, sa sasakyan pa. Hindi tayo bininta ng sasakyan. Tapos, pag masira yung sasakyan, you're on your own. So, binigyan tayo ng manual. Sa 12, how can we benefit fully from the gospel? Sa Josue 1:8, sabi diyan, this book of the law should not depart from your mouth, and you must read it in an undertone day and night, in order to observe carefully all that is written in it. For then your way will be successful, and then you will act wisely. Kaya, binanggit dun sa Josue, na you must read it in an undertone day and night. So, yung 4 na gospel. Kumbaga, para kung gusto nating kilala ng lubusan o kung paano natin mapakinabangan ng gusto ang mga gospels. Tapos sa maging resulta, your way will be successful, and then you will act wisely. So, karamihan sa mga tao, namimili sila ng mga libro. Libro ni mga aklat halimbawa ng mga celebrities. At gusto nilang malalaman kung paano halimbawa magduluswit, kung paano halimbawa kumita ng malaki. So nagbabasa sila ng mga libro, pero sa Biblia, libre. Para ang success o ang tagumpay, mapanigurado natin ang tagumpay sa pamamagitan ng pagbabasa sa Biblia. Simple lang, walang gastos at libre. Magkaroon ka agad ng access sa Biblia. Sa 13, how can you bring the gospel accounts to life? Wow! So, paano daw ito, paano mo pangyari na maka-influensya talaga to sa buhay ng iba? O sa buhay mo. Sabi daw, use your imagination to see, hear, and feel what was happening. To help you do that, do some research in the study aids provided by Jehovah's Organization. Examine the context, the events that come before or follow after the passage you are studying. Look for information that explains the background and the circumstances. Compare the account you are studying with a parallel account in another gospel. Sometimes one gospel writer includes a meaningful detail that other leaves out. Totoo po yun. Halimbawa, yung gospel lang ni Juan ang nag-relate sa pagkabuhay muli ni Lazaro. Sila si Mark, sila si Lucas, si Matthew, wala, hindi nila tinatch yun. Si Juan lang. Kaya bakit kaya Tapos napakahaba ang istoryang iyon, yung pagkabuhay muli ni Lazaro. Hindi katulad sa iba na maiksi lang. So bakit kaya, So malalaman niyo yan doon sa video ko noon kung bakit ang tao ay namatay sa COVID. Sa 16 tayo, under sa subheading na the native widow in the temple. Sabi ito, describe the scene recorded at Mark 12:41. So sabi dito sa Mark 12:41, and he sat down, Jesus Christ, sat down with the treasury chest in view and began observing how the crowd was dropping money into the treasury chest. And many rich people were dropping in many coins. So describe the scene recorded at Mark 12:41. Sabi ng parapo, bring the account to life. Picture the scene. It is Nisan 11:33 CE. Less than a week before Jesus' death. Jesus has spent much of the day teaching in the temple. His religious opposers have not made it easy for him. Earlier, some of them questioned his authority. Others tried to corner him with challenging questions. Now Jesus has moved to another part of the temple, here likely in the area called the Court of the Women. He can see the treasury chest along the walls of the court. He sits down and begins observing the people as they put their contributions in the chest. He sees many rich people depositing many coins. Perhaps he is close enough to hear a loud jingling as their coins drop into the chest. Yan. Okay. So Aristotle described the scene recorded at Mark 12:41.
Sabi ito sa 17, what did the poor widow mention at Mark 12:42? So, what did the poor widow mention at Mark 12:42 do? So, now a poor widow came and dropped in 2 small coins of very little value. So it's probably after a while, one woman catches Jesus' attention. She is a poor, needy widow. Life is very difficult for her. She likely struggles to obtain the basic necessities of life, yet she goes to one of the chests and discreetly puts in 2 small coins, which perhaps hardly make a sound as they are dropped into the chest. Jesus knows what she deposited. 2 little coins, the smallest coins in circulation at the time. That is not even enough money to buy a single sparrow among the cheapest birds sold for food. So, yan. So, what did the poor widow mention on Mark 12:42 do? So, nagulog siya ng 2 lipta na hindi nga makakabili ng kahit isang sparrow. No? Yung ibon na pwedeng kainin, pwedeng pang-ulam sa panahon nila. Kawawa. Maliit na maya. So according to Mark 12:43-44, what did Jesus say about the widow's contribution? So dito tayo na maaaliw mga kaibigan, no? Mga kapatid. Jesus is deeply impressed by this widow. So he calls his disciples, draws their attention to the widow and says, this poor widow put in more than all the others. Then he explains, they, especially the rich people, all put in out of their surplus. Yan. So yung mga naglagay sila ng mga surplus lang nila. So mga milyonaryo. Pero ang babaeng widow, sabi ito, gave her last bit of money that day. She was putting her life in Jehovah's caring hands. So, nakakaiyak. So, yun na lang pambili mo ng biskwit halimbawa sa araw na yun. Pero, binigay mo pa rin sa donation box sa Kingdom Hall. Ang nasa isip mo na, ang bahala na si Jehovah sa akin. Minsan pag lalabas tayo sa larangan, wala tayong pera. Pero inisip natin na ay lalabas pa rin tayo kasi ito ay sagradang paglilingkod natin sa Diyos na Jehovah at mandatory yun dahil gusto nga nating sumunod sa mga yapak ng Panginoong Hesus. Tapos sabihin natin na bahala na si Jehovah. Kaya maraming mga kapatid, maraming mga kakilala natin na ginawa nila iyon at si Jehovah nga nag-provide. Gagamitin niya ang ibang tao, kaya mga kapatidan din na tustusan ang ating pangailangan. Dito tayo sa 19, what important lesson can we learn from Jesus' words about the poor widow? Okay, dito tayo ngayon sa important lesson. Sabi dito, apply the account in your life. Ask yourself, what lesson can I learn from Jesus' words about the poor widow? Think about that widow. No doubt, she wished that she could have given more to money, yet she did what she could. She gave Jehovah her very best. And Jesus knew that her contribution was precious in his Father's eyes. Here then is an important lesson for us. Ayan, dito tayo. So anong lesson? Jehovah is pleased when we give Him our best, our wholehearted and whole-souled service. Yan. So Jehovah is happy when He sees us doing all we can. That principle applies to the amount of time and energy we can devote to our worship, including the ministry and the meetings. So yun, yung pinag-usapan natin kanina, no? Na kung makaya mo mag-regular pioneer at nag-regular pioneer ka, so yun ang value na gusto mong ibayad sa everlasting life. At hindi ka man makapag-relipay na dahil sa family responsibilities, dahil sa physical limitations, infirmities, and at ano pa man. So kung ano man, gaano man ka
liit lang yung time at lakas na may mo ang iyong maibibigay para sa paglilingkuran, sa pagsamba at sa ministeryo, yun ay katumbas na rin sa napakamahal na sasakyan na gusto mo bibilhin, yung buhay na walang hanggan. So, kikita natin ang ano ni Jehovah dito, no? Kikita natin yung pagiging makonsidera. Kung ano makaya mo, tatanggapin niya bilang katumbas doon sa mamahaling sasakyan na buhay na walang hanggan. Sabihin tayo, how can you apply the lesson from the account about the widow? Give an example. So how can you apply the lesson from the account about the widow? Try to think of specific individuals whom you need to be reassured that their efforts are pleasing to Jehovah. For example, do you know of an older sister who perhaps feels guilty or useless because she no longer has the health or energy to do as much as she used to in the ministry? Or can you think of a brother with a chronic, painful illness who gets discouraged because he cannot be at the Kingdom Hall for every meeting? Help such ones by speaking words that are good for building up. Yes. Share with them the heartwarming lesson we learn from the account about the poor widow. Your encouraging words can reassure them that Jehovah is pleased when we give Him our best. When you commend others to giving Jehovah their best, no matter how small it may seem, you are following Jesus' footsteps closely. Good. So sa 21 tayo, last, what are you determined to do? Okay, so para po how thankful we are that the gospel accounts provide so many details about Jesus' life, enabling us to imitate Him, to follow His footsteps closely. So why not have a personal study or family worship project that focuses on the Gospels? Let us remember that to benefit fully from such a study, we need to bring the account to life and apply them in our life. In addition to meditating what Jesus did, we need to listen to what He said. In the next article, we will consider what we can learn about Jesus' final words as a human. Ganda, no? Sabi ito sa how would you answer? What does it mean to follow Jesus' footsteps? So now, why should we follow Jesus' footsteps? And how can we benefit fully from a study of the Gospels? So yun, no? Sa dun sa, katulad ng mga athletes, araw-araw sila nagpa-practice. Yung mga bodybuilder. walang braso eh. Dapat pag bodybuilder talaga, 4 hours a day kailangan, no? 8 hours a day, pero siguro mga 4 hours a day, 7 days a week. So ibig sabihin na lagi tayong manood ng video. Diba, gusto natin magiging mahusay na public speaker, gusto natin mahusay na mangangaral, gusto natin mahusay na tagapagturo ng Biblia. So lagi tayong nakikinig ng mga video sa mga governing body, sa jw.org, yung mga talks, mga pahayag doon. So lagi tayong nanonood, lagi tayong nakikinig kahit pabalik-balik. So yun ang technique para magiging bihasa. So ganoon din ang mga athletes, hindi naman sila nagsawa nakabubuhat ng dumbbell. Yan, di ba? So dito sa nagsawa, yun lang din hanggang sa nagbe-build sila ng mga muscles. So spiritual muscles din ang i-build natin kapag laging nanood, laging nakikinig sa mga mahusay na mga speaker. At sa ganun paraan ay ma-develop natin ang kasanayan kung paano nga angkop na tularan ng Panginoong Hesus. At in the end, ang ating paglilingkuran sa Diyos na Jehovah, tulad ng Panginoong Hesus ay success. At tatanggapin tayo ng Diyos na Jehovah doon sa paraiso sa lupa. Yan, sa sunod ulit, yan ang natin.